Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa pribileyo po na ito, sa pagkakataon na magamit ng Panginoon sa gawain po na ito. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. Awitan po natin ng Panginoon. Sabi dun sa awit, "Let the first song I sing today be a praise to you." Unang awit na ating sasambitin o aawitin sa araw na ito ay maging patungkol sa Panginoon. Pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Show my praise to you and encourage someone else to sing along. Let the first song I sing today be a praise to you, and the melody linger all day long. Let the smile sing along, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, dahil sabi sa inyong mga salita, your mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa inyong biyayang sumasagana. Lord, patuloy ang pagsama niyo nga po sa amin sa gawain po na ito. Linisin niyo po kami
anumang karumihan, Panginoon, kasalanan na nakikita niyo po sa aming puso at isipan. Linisin niyo nga po ito, Panginoon. Salamat po sa inyo. Pupuri namin kayo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Basa po tayo ng salita ng Diyos. Dito po sa 2 Corinthians chapter 4. Chapter 4 verse 13. Second Corinthians chapter 4 verse 13. Sa atin ng mga Christian, pagka Sunday na ganitong panahon, minsan yung ilan sa atin pagod pa ng Sabado, yung iba sa atin po ay pumasok sa trabaho kagabi. Pero meron tayo nadadamang excitement dahil panahon para magtipon-tipon ang mga mananampalataya. Sa mga nasa US, nasa western side, mamaya pa yung kanilang mga services. Pero bilang mananampalataya, no, nasanay tayo na pagka Sunday, no, tayo ay pumupunta sa church, tayo ay excited. Patuloy tayo po maging excited na lumako sa presensya po ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 4 verse 13, sinasabi po dito. Sinasabi ng kasulatan, sumasampalataya ako, kaya nagsasalita ako. Ganon din ang aming ginagawa. Sumasampalataya kami, kaya nagsasalita kami. Verse 14, sapagkat alam namin na ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa amin tulad ng ginawa niya kay Hesus. At dadalhin niya tayo sa kanyang piling. Verse 15. Ang lahat ng paghihirap namin ay para sa inyong ikabubuti, para lalo pang dumami ang tumanggap ng biyaya ng Diyos. At habang dumarami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos, dumarami rin ang nagpapasalamat sa Kanya. At dahil dito ay mapapapurihan siya. Nasa 16 na po ako. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unting-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sapagkat ang mga paghihirap na dinadanas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Purihin ng Panginoon. Ako po ay nabe-bless pagka nakikita ko po yung mga matatagal na natin po mga pastor na nakakapagpatuloy. At kung iisipin natin, Lord, paano ba sila tumagal sa ganon? 20 years, 30 years naglilingkod sa inyo. 18, 19 years. Ilan sa kanila ay may apo ng mga pastor na din. At magtataka tayo kung minsan paano nila nagagawa ito. Ito ay binibigay sa atin ng ating Apostol Pablo na ang dahilan kung ba't hindi sila pinanghihinaan ng loob dahil merong pag-asa na nag-aantay sa bawat isa po sa atin. Yung kaunawaan ng Apostol Pablo na kahit na maghirap yung pangangatawan natin, ito naman ay sa ikabubuti ng iglesia. Kung tayo naman ay mamatay, tayo ay muling bubuhayin ng Panginoon. Nasa kaharian tayo na hindi natatalo. Hindi natatalo.
Sabi sa verse 14, sapagkat alam namin na ang Diyos na muling bumubuhay sa Panginoong Hesus, na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa amin, tulad ng ginawa niya kay Jesus, at dadalhin niya tayo sa kanyang piling. Hindi ko po alam sa inyo, pero sa aking isipan, alam ko na pagka ang Holy Spirit ay palagi nating kausap, kapag ang banal na spirito ay palaging nasa atin, hindi tayo inaaliw ng banal na spirito patungkol sa mga bagay dito sa lupa. Kaya yung mga makalaman na Kristiyano, mga makalaman na tao, hindi sila tumatagal sa spiritual life. Bakit? Pagka nagpe-pray sila, hindi sila nakakakita ng mga pangitain ng pagyaman. Hindi sila nakakakita ng mga pangitay ng pagsagana o pag-ayos ng buhay. Sa halip, ang kaaliwan na dinadala ng banal na spirito sa atin ay yung pag-asa sa hinaharap. Yung makapiling ang Panginoon dahil wala na pong ibang reward na masigit pa kaysa sa makita ang Panginoon. Isang araw nakikita ko na nag-uusap kami dito po sa bahay at nandito po minsan nag-uusap ang mga tao. Sabi ng isang kasama ko, Panginoon, Pastor, makita ko lang ang Panginoon. Ano man ang maging halaga, makita ko lang ang Panginoon. Yun ang pinakamahalagang reward na hindi natin kayang ipagpalit. Amen po ba? Hindi kaya ipagpalit. Yun bang, diba, pagka ang mga artista, meron silang meet and greet sa kanilang mga fans. At yung mga fans gumagastos. Kahit naman hindi makakayakap dun sa sa artista. Hindi naman mahahawakan yung kamay. Makakapagpa-autograph lang, saka makakapagpa-picture. At pagkatapos no, napakabilis lang na pila. Pero yung mga fans, no? Hindi malaman yung kanilang mga nararamdamang saya at kagalakan, excitement. Lalo na siguro pagka sinabi sa atin na makikita na natin ang Panginoon. Sabi sa 15, ang lahat ng paghihirap namin para sa inyong kabubuti. Tayo mga Kristiyano, hindi lang po ito sa mga pastor. Lahat na naglilingkod sa Panginoon. Meron tayong dinadanas na extra na bigat sa buhay. Ilan sa atin marahil nag-iipon, pero dahil nag-iikapo ka, nababawasan yung yung pera. Minsan yung pahinga ay nagagastos mo rin para sa gawain. May iba't iba tayong kanya-kanya tayong pagsasakripisyo. Ilan sa atin dapat nagpapahinga, dapat may gustong puntahan, pero nananalangin tayo para sa ating mga kapatid. Iba mga kapastora natin ay may mga sinusukong mga birthday party ng kanilang kamag-anak. Meron tayong mga paghihirap, meron tayong mga sakripisyo. Meron tayong mga kapastoran at mga lingkod ng Panginoon na mamamasyal sana yung buong pamilya, family gathering. Minsan hindi nakakasama para sa gawain. Ang kagalakan natin pagka nangyayari yung mga ganong pagkakataon na hindi tayo nakakapili ng mas pabor sa atin. Ano daw po, lalong dumadami ang mga tumatanggap ng biyaya ng Diyos. Kaya mga paghihirap po natin sa Panginoon, dito nawawala ng saysay. Nakakapanghikayat tayo na mas marami pang mga tao sa ating pong Panginoon. At habang dumarami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos, dumarami rin na nagpapasalamat sa Kanya. Dumadami yung mga tao na nakaka-acknowledge
sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon. At dahil dito mapapapurihan siya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob kahit na unti-unting humihina ang aming katawan. Hindi pala ibig sabihin na sa paglilingkod sa Panginoon, laging, malakas, laging masaya, laging powerful, go! May mga pagkakataon pala, humihina ang katawan. Meron tayong mga kapastoran na meron ding sakit, meron ding mga karamdaman, meron ding mga kakulangan sa buhay. May mga pagkakataon hindi rin makabayad sa mga iniutang. Meron tayong mga lingkod ng Panginoon, dumaranas ng iba't ibang klase ng panghihina. Physically. At maging tayo ng mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, pastor man o hindi, musician, mga song leaders, meron tayong mga meron tayong mga sakit, meron tayong mga kapaguran. Pero kahit na humihina ang ating mga katawan, patuloy namang lumalakas ang ating mga espiritu. Ang lakas pala ng isang tao ay hindi lang sa physical. Sa kaharian ng Diyos, hindi lang pala ito kung sino yung pinakahanda sa pangangatawan. Mag-exercise ako para makahayo ako. Ayos yun. Sabi ni Apostol Pablo, ang pagsasanay sa katawan ay may kapakinabangan. Ngunit yung pagsasanay sa espiritu, nakakapangpahina ng katawan siya. The flesh suffers, the spirit prospers. The flesh suffers, the spirit prospers. The more na nagtatrabaho tayo sa ubasan ng Panginoon, the more na lumalago yung ating spiritual na kalalagayan, na katatayuan o nabuhay. Kaya yung mga bagong Kristiyano o ilan sa ating mga ibang mga Kristiyano na iniiwas yung sarili sa hirap, pagsubok, pagsunod. Sila yung mga tao na gusto komportable. They will never touch anything in life. Yung mga tao na nananahan sa comfort zone, sila yung mga tao na walang inaasahang sa inaharap. Wala tayong asahang paglago. Kasi magpe-pray lang sila pagka pinakahanda na ako. Pero may mga pananalangin na kung saan puyat ka na. Pero kailangan mong manalangin dahil umuusad yung panahon. Hindi na pwede ipagpabukas yung pananalangin. Marahil naiintindihan ito ng mga lingkod ng Panginoon. Hindi na pwede bukas bukas na eh. May mga gawain na dapat nang puntahan. Pagod ka, kaya lang kailangan na yung urgency. Nakakapagod. Pagka yung isang Kristiyano pa, sa susunod po, sasama po ako sa prayer meeting. Alam niya ng mga nagji-gym. Alam niya ng mga nagtatrabaho. Kung walang trabaho, walang sahod. Walang pagsisikap. Walang paggaan. Amen po ba? Sa tulong ng Banal na Espiritu, our spirit in partnership with the Holy Spirit, patuloy natin ipanalo yung laban spiritual. Diyan tayo makakabalita minsan ng mga lingkod ng Panginoon na nagkakasakit na. Kahit naman na nag-aayos ng pangangatawan, nagkakasakit. Inaatake ng kaaway ang pangangatawan. Minsan nagkakaroon ng aksidente.
na atake. Kung binasa natin yung una-una po dyan, sabi ni Apostol Pablo, sa pangaral namin, ginigipit kami sa lahat ng paraan. Pero hindi kami nalulupig. Kung minsan, naguguluhan kami. Pero hindi nawawala ng pag-asa. Marami ang umuusig sa amin. Ngunit hindi kami pinapabayaan ng Diyos. Kung minsan sinasaktan kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan tulad na nangyari kay Jesus. Para sa pamagitan ng aming buhay, makita rin ang buhay ni Jesus. Sabi sa English, ang ganda po niyan eh. Sabi sa English, we always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Sa pamagitan ng katawan na ito, nakikita ang Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki. Pero pagka kumikilos ang Holy Spirit sa atin, nakikita ng mga tao ang buhay ng Panginoon sa pamagitan ng katawan na ito na naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa 17, lapit na matapos, sapagkat ang paghihirap na dinadanas namin sa mundong ito ay panandalian lamang. Panandalian lamang. Panandalian lamang. Lahat ng issue natin po dito sa buhay, matatapos. Lahat ng problema, lahat ng pinag-aawayan natin, lahat ng mga sitwasyon, sa pamilya, sa trabaho, panandalian lamang. Yun minsan ang isa sa mga personally po, no? Yun ang isa sa mga nagiging kaaliwan ko palagi. Yung kaalaman na matatapos. Panandalian. Saglit lang. Pastor, 10 taon na eh. Hindi maikukumpara yung mga paghihirap natin sa mundo sa kalwalatian na nag-aantay sa atin sa inaharap. Panandalian at hindi naman gaanong mabigat. No, tinutukoy po dito yung paglilingkod sa Panginoon. Mabigat talaga yan pagka may ginawa kang kasalanan tapos dumadating yung consequence ng iyong kasalanan. Yun, mabigat yun. Pero yung paggawa ng mabuti, yung kabigatan dala ng paggawa ng mabuti ay hindi daw gaanong mabigat. Sa katunayan, sabi ng Panginoon, for my yoke is easy and my burden is light. Amen. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihandang gantimpala ang Diyos. Paghihirap para sa Panginoon, hindi paghihirap dahil sa may ginawa kang mali. Kasi may paghihirap na dala ang kasalanan eh. Nakipag-away ka, ayan, lumiit tuloy ang mundo mo, nahirapan ka tuloy. Pero kung pagka tayo kumikilos sa Panginoon, naghihirap, nagsasakripisyo para sa Panginoon, may gantimpala para sa atin na mananatili magpakailanman. Palaging yung mga lingkod ng Panginoon na mas nauna at mas mataas sa atin, district supervisor, general superintendent, ayan ang mga nag-iisip. Yan ang mga pumapasok sa kanilang isip. Naalala ko pagka nakasama niyo po ang Pastor Paul, palaging yan ang kanyang niisip. Saglit lang, dito lang sa lupa. Sa langit, walang hanggan. Yun eh, ganun nakasimple yung kaligayahan. Gaya ng ating Panginoong Jesus. He set before Him the joy, endured the cross. Turn your eyes upon Jesus. Ito natin, paningin natin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus
At hindi niya ito ikinaya dahil inisip niya ang kalagayan nag-aantay sa kanya. At ngayon ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. The perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ang iniisip ng Panginoon habang nakapako siya dun sa krus, naghihirap, yung kagalakan nag-aantay sa kanya. Baka iniisip ng mga batang pastor na katulad ko, pagka matagal na ako sa Panginoon, may bibili rin ng sasakyan para sa akin, katulad nung nangyari kala pastor ganito. Pag matagal na ang pastor, meron ding magbabayad ng magpapatayo ng church para sa akin. Merong mga ganon. May mga patotoo na ganon. May mga kagalakan na ganon. Meron din mag-grocery para sa akin. Pagka ako ay nagpatuloy sa Panginoon, may mga tao din na maggagantimpala nung mag-o-honor ba nung aking paghihirap para sa Panginoon at para sa kanila. Sabi ni Pablo, kung ikalulugod lang ng tao ang aking ginagawa, hindi ako tunay na tagasunod ng Panginoon. Ang hinahanap ko ay kaluguran sa paningin ng Panginoon. At pagka pinag-uusapan ay paglilingkod at paghihirap, at tatanungin natin yung mga pastor na nauna sa atin, ang iniisip nila, langit na bayan. Bakit? Sabi nga dito sa salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, kaya hindi namin pinapahalagan mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita will pass away. Pero ang mga bagay na hindi nakikita, the spiritual things, the unseen realm, will stay eternally. Yung mga bagay na hindi nakikita, ibig sabihin, mga bagay na hindi pa natin nahahawakan. The things we have hoped for, na sinabi ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan, ang langit na bayan, na makita ang Panginoon, makasama ang Panginoon, mamuhay sa presensya ng Diyos. Yan yung mga bagay na hindi siya natatapos. Sabi dito, for the sin is temporal. For what is sin is temporary. Ibig sabihin, it change. Lahat ng bagay na meron tayo, nagbabago yan. Cellphone, nasisira. Bahay, nalilindol, nababagyo. Gamit, nananakaw. Ano yan? Temporary. Ibig sabihin, it submits to change. Minsan, nagbabago yan, nasisira yan, naluluma. Inaanay, ninanakaw. Sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito. Huwag kayo masyadong masaya dito. Sa mga bagay na nakikita sa lupa, huwag yan ang iyong tangkilikin. Dahil dito sa lupa, ay may mga anay kumakain ng iyong bahay. May mga dumi, may alikabok. Sumisira na ating mga gamit. Pero kung ang kayamanan mo nakikita sa langit, secured. Kung ang kayamanan mo ang Panginoon, walang makakanakaw. Salamat sa Panginoon. Naway ang mga salitang ito ay maging kalakasan sa atin po. Dalangin ko po sa Panginoon ngayong linggo na ito. More souls for Jesus. Pagka sinabing more souls for Jesus, mas maganda ba? Kasi more offering, more tithes, more work. Lord, punuin niyo po na isang tao ang church po namin. Kung saan kung ang pagpapastor at paglilingkod sa Panginoon ay ganon. Siyempre, pagka mas maraming dumating, mas maraming trabaho. Pero habang dumadami yung trabaho,
At unti-unti nang napapagod yung sarili mo. Ay, Bible study ko pala to. Walang kasama to. Mag-isa, Bible study. Etong pamilya pala na to. Hindi naman pwede magsama. Hindi pupuntahan. Etong bagong dumating na ganito, ipapollow up. Mahirap. Hallelujah. Nahanga tayo sa mga lingkod ng Panginoon. Pinagkatiwalaan ng 200, 300 miyembro, nasasakupan. Pag nating kahangaan, hindi sila swerte. May kasamang sipag. Sa kapagsunod sa Espiritu ng Diyos. Kaya nila na-attain yung mga ganon. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa inyo sa umaga na ito. Ang dalangin ko po, Panginoon, puspusin nyo nga po kami na inyo pong kapangyarihan, Panginoon. Para kami patuloy naming maranasan, Panginoon, yung kagalakan, Panginoon. Joy in suffering. Yung kagalakan na nagdulot ng pagsunod sa inyo. Niling ko po, Ama, ang bawat isang lingkod po ninyo na gagamitin sa araw na ito. Sa pangangaral man, pagtugtog, pag-awit, pag-aayos, pag-asikaso, pagluluto, paghahatid, pagsusundo. Lord, dalahin ko po ang kalakasang pisikal. Dalahin ko po ang pagkilos niyo po sa kanilang puso at isipan. Dalahin ko po ang pag-iingat po ninyo, Panginoon, sa kanila. Ingatan ninyo ang inyong mga anak, Panginoon, sa araw na ito. Sa aming pagkikita-kita, Panginoon, dalangin namin maging malakas at makapal ang pagkilos na inyong banal na Espiritu, inyong presensya. Lord, tulungan nyo nga po kami. Let us have a mind like Christ. Yung pag-iisip na katulad ng sa Panginoon. Para kahit anong